Patuloy ang pinaigting na kampanya ng pamahalaan para labanan ang pagkalat ng fake news at disinformation sa bansa, lalo na ngayong darating na eleksyon. Sa katunayan, isang application at task force ang binuo para matugunan ito. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Naomi, para labanan ng fake news lalo na ngayong eleksyon, isang application ang ilalabas ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na tutukoy sa maling impormasyon. Gamit ang tool na binili ng CICC, maaring isa lang ang isang kahina-hinalang impormasyon. Sa loob lamang ng 30 segundo, matutukoy na kung ito ba ay fake news o maling impormasyon. Ayon sa CICC, nakatakda itong ibigay ng libre sa Commission on Elections, mga independent fact-checker at iba pang institusyon. Right now, we are in the accreditation process. Nakipagkasundo na kami sa COMELEC kasi ang unang tatamaan nito ay yung election natin. So we have established certain dates for training on how to use it. So all regions will have the capability. Lahat po ito ay ginagawa natin para proteksyonan ang integridad, ang kalidad ng ating nalalapit na eleksyon. Let the true will of the people prevail. Kaugnay niyan, pinalakas pa ng Presidential Communications Office, katuwang ang CICC at Scamwatch Philippines ang paglaban sa fake news. Sa isang Memorandum of Agreement na pagtibay ang kooperasyon para tugunan ang disinformation at ng fake news. Ito yung mga impormasyon na pinalalabas para baluktutin ang katotohanan at makapanlinlang. Bubuo ng National Deepfake Task Force na tututok sa mga social media content para mapigilan ang mga nang-aabuso sa social media. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office, ito ho ay susuportahan ng CICC, DICT, NBI, and other government offices na tutulong sa sugpo nitong mga disinformation drive and develop and adoption of industry standards for content creation and distribution, including establishment of guidelines for transparency and labeling of manipulated media. Masyadong bastardized na ang ating social media, and we have to address it. Naomi, kasama rin sa kasunduan ng pagkilala sa Interagency Response Center line number na 1326 bilang National Anti-Scam Hotline kung saan maaring magsumbong ang ating mga kababayan na nabiktima ng scam. Yan muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Naomi.